Dito. Magandang hapon po sa lahat. Ito po yung isa sa mga excitement event na nangyayari sa ating buhay minsan lang. Kaya tayo po ay magpapasalamat at bago manalangin muna tayo at hiling natin ang paspas ng ating Panginoon. O Diyos, sa hapon ito, Panginoon, maraming salamat sa napakagandang araw na binigay mo sa amin ng Diyos. Maging sa okasyong meron kami, Panginoon, sa hapon ito, amin pong inilalapit sa iyo, O Diyos, at hiniling iyong basbas. Gabay niyo po kami paunahan ng iyong Espiritu, Panginoon, na lahat namin gagawin ay makapagbigay kalwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon. Pagpalain po lahat na narito, Panginoon, lahat ng mga participants sa Diyos, mga bisita man o Diyos, mga sponsor man, Panginoon, parents o Diyos, at lalo higit, Panginoon Lord, ang napaka-importanting tao o Diyos sa lugar nito, Panginoon, na sila o Diyos ay magkaroon ng bagong experience o ka ng pag-iisang dibdib, Panginoon. Sa ito, salamat po sa iyong gabay, patuloy ng Malang Espiritu, panguna, Panginoon, sa buhay natin, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan po baka upo nandiyan sa inyo. At ayun natin. Dala po minsan tayo. Mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, tayo ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Diyos at sa at ng kapulungan ito upang saksihan at ipagdiwang ang pag-iisang dibdib. Actually, gusto lang sabihin sa inyo na sila po ay kasal na sa mayor. Opo. Dahil sa mas maganda na maranasan natin ang kasal sa simbahan, maranasan natin ang basbas ng Diyos sa ating buhay. Kaya minarapat ng dalawang ito na nag-iibigan kaya na rin, di ba? Okay. Na nagmamahalan na mas maganda, hindi lang isa kundi dalawa ang gaganapin. Kasi hindi lamang po sa huwis o kaya sa mayor, laratingin, mabigyan nila ng parangal ang ating Diyos sa pamamagitan ng kanilang ginawa na pagplano. Kaya ngayong hapon po ay masaksihan natin ang pag-iisang dibdib ni Junel Hilario at ni Rose Ramos sa isang banal at kristyanong kasalan. Ang tipan ng pag-asawa ay alam natin na itinagda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin. At ang napakahanda, ang Diyos ay lumikha ng lalaki at babae. At ang sabi dito sa nakasulat na sino mang nagnais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti. Actually, nag-isip naman sila, di ba, no? Nag-isip naman. ng mga nag-isip na mabuti ng may pagalang kayo na unan at higit sa lahat ay takot sa Diyos. At alam niyo ba na ang pag-aasawa ay hindi ito papel lang dahil ang papel ay napupunit. Lalo na ngayon na isinusulong ang divorce. Medyo malungkot na nga dahil nag-decide kang mag-asawa tapos maghiwalay lang naman. So, sabi sa ating pinag-aralan, ang pag-asawa ay isang banal na tipan na ito ay Diyos mismo ang gumawa at ang naglikha.
At ito ay dapat nating igalang. Okay. Dapat nating igalang. Tanungin nga natin si Junel. Meron ba isang pang-microphone? Isang pang-microphone. Si yung abay natin na. Kailangan kasi malakas, marinig dun sa likod ko nung ano sasabihin, di ba? Yan, no? Ayun, may tali na. Okay, habang inaayos ang microphone. Okay, Dave. Okay. Tinanong ka lang ulit ng mayor one time, pero ngayon tatanungin din kita para masiguro natin. Okay, ikaw, Junel Lario, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa, mamuhay, magkasama, na magkasama tayo sa itinakda ng Diyos na matrimonyo? Siya ba iyong ibigin, aalibin, igagalang at iingatan sa sakit, sa kalusugan, at tayo sa Kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay namubuhay? Oo. Okay, tanongin naman natin si Rose. Ikaw, Rose, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ay sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba iyong ibigin, aalibin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at ay sa Kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Okay, maraming salamat po. Kung gayon, ihilingin natin ang basbas ng may kapal sa gawain ito. O Diyos, maraming salamat po dahil ang kasal ay iyong itinakda sa babae at lalaki, O Diyos, na nagkasundo, Panginoon, para sa isang mahalagang katungkulan, Panginoon, ng kanagagampanan, O Diyos. Dalangin po namin na patuloy mong ingatan ang kanang buhay. Basbasan mo po, Lord God, ang kanang mga plano, O Diyos, hindi na ngayon, kundi maging sa hinarap, Panginoon. Pagpalain mo po, Diyos, sa aming gawain, sa aming ito, Panginoon, sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Okay. Gusto mo basahin mo natin ang salita ng Diyos. At samahan niyo pa po sa pagbasa. Ibig sabihin, lahat po tayo ay tatayo. Okay po. Inalagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito ay pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang buong kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bunga iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam mag-isa. Junel, hindi mainam mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama, Rose, at
katulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa ipapawid, inilapit sa tao at ipinagpaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao ba ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mahilap. Ngunit, wala isa man sa mga ito ang angkop na makakasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao samantalang malibing. Kinuha niya ang isang tadyang nito at ipinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Ito ang sabi ng lalaki, sa wakas. Yung bang sasabing, yun. Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya. Sapagkat sa lalaki nagmula siya, ito ang dahilan, tatay, nanay, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila ay nagiging isa. At sa kanilang pagsasama, ang sabi sa verse 25, kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ayaw ko lang ulitin yung magtatanong ako kung sino ang nagbigay pahintulot. Baka magalit sa akin ang tatay ng babae at ang nanay ng babae dahil naibigay na ang pahintulot. Pero ulitin ko lang ngayon ang tanong na ito. Sino po ang nagbigay pahintulot at pagpapala kay Rose upang pakasal kay Jonel? Sino po nagbigay ng pahintulot? Taas ng kamay. Sino po? Okay. Okay, maraming salamat. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, gusto kong isumunod ka. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, Pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita tinatanggap kita meron naman tagilid dapat nakaharap. Sigaw mas maganda hawakan mo yung kamay. At dapat nakatingin ka sa mukha. Okay, Junel, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap tinatanggap kita. Anong tawag ko sa kanya? Anong tawag ko sa kanya? Okay. Dahil dito, ako, ang itatawag ko talaga, Rose. At susunod na si Junel sa akin, mas magaling wala sa kanya. Okay. Okay. Upang maging aking asawa, Upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan ka upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito mula sa araw na ito at magpakailanman. at magpakailanman. Tingin sa baba. Tingin sa baba. Huwag sa akin tumingin. Hindi ako nagsasalita. Okay. Kasi mahalaga kasi itong susunod na sasabihin niya. Okay. Sa hirap Sa hirap
sa ginhawa, sa ginhawa, sa kahirapan, sa kahirapan, at sa kasaganaan, at sa kasaganaan, sa sakit, sa sakit, at sa kalusugan, at sa kalusugan, upang mahalin upang mahalin at ingatan ka at ingatan ka hanggang sa tayo'y hanggang sa tayo'y paghihiwalayin paghiwalayin ng kamatayan, ng kamatayan. alinsunod Alinsunod sa banal sa banal na kautusan ng Diyos. ng kautusan ng Diyos. Ito Ito ang aking taos-pusong aking taos-pusong pangako pangako sa iyo. sa iyo. Pakibigyan ng mikrofon kay Rose. Tingin sa kanyang mata. Yung bang tantalizing eyes. Yung bang nakikita ko talaga sa kanya. Yung bang parang kung dito talaga siya. Okay. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, Pangalan ng aking Panginoong Diyos, tinatanggap kita. tinatanggap kita. Ano tapos? Ano naman isang Okay. Okay. Upang maging aking asawa, Upang maging aking asawa, upang makasama upang makasama at mahawakan ka at mahawakan ka mula sa araw na ito mula sa araw nito at magpakailanman at magpakailanman. sa hirap Sa hirap at sa ginhawa, at sa ginhawa, sa kahirapan, sa kahirapan, sa kasaganaan, sa kasaganaan, sa sakit sa sakit at sa kalusugan at kalusugan, upang upang mahalin at ingatan at ingatan hanggang hanggang sa tayo'y tayo'y paghihiwalayin paghiwalayin ng kamatayan. ng kamatayan. Ito Ito ang aking taos-pusong ang aking taos-pusong pangako pangako sa iyo. sa iyo. Okay. Pwede lang mo makakulahan. Okay. Pwede mo makakulahan. Nais ko lang po ibigay ang napakalakang bagay sa inyo sa maikling panahon. Okay. Alam niyo ba na ang Diyos natin ay, yung Diyos na lumikha sa atin, ay Diyos na mahabagin, mapagmahal, at ang nais ng Diyos para sa atin ay maging maganda ang ating buhay at maging kinabukasan. Gaya ng tatay, wala po siyang naisip na masama sa kanyang mga anak, kundi parang pawang sa ikabubuti ng magulang. Kaya ang plano ng magulang ay papag-aralin ang mga anak para hindi sila maging kagaya at maranasan ang kahirapan na naranasan ng mga magulang. At ayon po dito sa ating nabasa kanina, na nanglikhain ng Diyos ang tao, makinig kayo mabuti ha, nanglikhain ng Diyos ang tao, lahat ito ay ibinigay na sa tao. Na ibig sabihin, wala na tayong hahanapin pa. Ibig sabihin, kompleto. Okay. Bakit? Dahil doon sa Genesis, na binasa natin sa Kapitulo 2, versikulo 15, ang sabi doon, ang Diyos, iniligay ng Diyos o Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden. At ang sabi doon, binigyan ng trabaho ang tao. Bakit? Dahil ang sabi doon ng Diyos, pagyamanin mo at pangalagaan ang lahat ng narito. Na ibig sabihin, ang tao ay sadyang nilikha ng Diyos at binigyan ng responsibility. Kaya ang ating mga anak ay tinuturuan natin magbugas ng plato, magluto. Hindi sila natin tinuturuan mag-text. Dahil sila, ang mga anak na natin nagtuturo sa atin, mga parents, di ba, no?
Kasi mas magaling yung mga anak pagdating sa cellphone kaysa sa atin. Pero pagdating po sa paggalang, pagdating po sa mga gawaing bahay, sadyang tinuturuan natin maging maglaba ang ating mga anak. Dahil yan po ang una-unang katungkulan ng tao, ng nilikha ng tao ang Diyos. Ilagay sa Garden ng Eden, pagkatapos binigyan ng trabaho na ang may dito ay pagyamanin at pangalagaan. May trabaho. Kaya kung tayo ay inutusan magtrabaho mga anak, ito po ay hindi para sa mga magulang, kung ito ay para sa atin. Tandaan nyo, ang mga magulang ay nagaligan lang, at ang masunod ay kamo ng mga kabataan. Ngayon kung ginasuko ng magulang ang mga kaungaan, magsunod git. Ikaw ba kita yung mga kaungaan ngayon rin? Lalo mga kabataan. Okay, yung pangalawa, maliban sa binigyan ng trabaho ng Diyos ang tao, Diyos din ang nag-provide ng ating makakain sa pang-araw-araw. Ito yung sinasabi sa number 16, na sabi ng Diyos kay Adan, sa unang tao, makakain mo lahat ng narito. Lahat ng punong narito, talking about bunga, ay makakain mo. Na ibig sabihin, ang Diyos na lumikha sa atin, siya po ay Diyos na punong-puno ng pangangalaga sa atin dahil lahat ay i-provide sa atin ng ating Diyos. Kaya ganun lang po ang provision galing sa ating parent, sa mga unga, na gusto ibigay lahat ng mga pangangailangan kung kaya naman ibigay. Ganito po tayo kahalaga sa ating Diyos. Diyos ang nagbigay ng trabaho sa atin, Diyos din ang nagbigay sa atin ng makakain sa pang-araw-araw. At hindi lang po yan, tinuruan din po tayo ng Diyos ng GMRC, Good Manners and Right Conduct. Tinuruan din po tayo ng ating Diyos ng tamang landasin na dapat natin tahakin, na kung tayo po ay magkakamali ay mayroong manitang doon, consequences. Ibig sabihin, lahat ng ating mga ginagawa, kung hindi tayo seryoso sa paggawa, ay papasok tayo sa failure. Ano man profession meron tayo. Kaya lahat ng ginagawa inilagay sa isip, ibig sabihin seryoso. Dahil ang sabi ng Biblia, sa 17, makakain mo ang lahat ng purong kahoy sa gitna ng halamanan maliban sa isa. Ano sabi ng Diyos? Huwag mong kakainin iyon, sapagkat sa araw na kakainin mo yun, ikaw ay mamamatay. Bawat ginagawa natin ay may tinatawag na consequences kung tayo ay gumagawa ng hindi seryoso o nagkamali. At alam natin na ang pagkakasala ay bunga ng pagsuway ni Adan at ni Eva sa Garden ng Eden, sapagkat sila yung unang taong hindi sumunod sa mga itinuturo ng Diyos. Kaya salamat sa ating Panginoong Hesus na siya po ay pumunta sa sanlibutan. Sabi sa John 16, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na ibig sabihin, sa iyong ipinadala ng Ama para i-restore yung ating fellowship o kaya relationship. At ang pinakamaganda sa lahat, maliban doon sa binigyan tayo ng trabaho ng Diyos, binigyan tayo ng libreng pagkain ng Panginoon, tinuruan tayo ng Diyos ng tamang asal o pag-uugali. Ang pang-apat, ang sabi dito, ang Diyos ang nagbigay ng pamilya. Ano sabi kanina? Pinatulong ng Diyos si Adan. Pagkatapos ay kumuha ng isang tadyang
Sige nga boys, pakitingin niyo yung left side natin to, pagkitin tansya. Ito yung sinabi ng Panginoon. At pagkatapos ay pinahilog yun. Ano yung ginawa niya sa tadyang ng ating Diyos? Ginawa niya ito isang babae. Kaya nang magising si Adan, nakita niya. Sabi niya, yes! Babae ay tatawag sa iyo sapagkat ikaw ay mula sa aking tadyang. Na ibig sabihin, ang Diyos ang nagplano at nagbigay kay Junel. Yung talaga ito. Wala akong makakaagaw dyan. Yan ang sabi ng Diyos, si Rose ay para kay Junel. Gusto ko lang na makita natin, pamilya po ang plano ng Diyos. At hindi lang po pamilya, kundi pamilya na mayroong takot at pagsunod sa Diyos. Naalala ko si Joshua. Ang sabi ni Joshua, ako at ang aking angkan ay sa Diyos lang maglilingkod. Yan po, Junel, ang hinahanap ng Diyos. Walang ibang paglilingkuran, kundi ang Diyos na lumikha sa iyo. At ang napakaganda, hindi lamang po si Rose ang magkasama. At yun nga, dahil binigyan kayo ng supling ng Diyos, para yung supling na binigay sa iyo ng Diyos ay turuan mo bilang tatay upang maging isang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Diyos. Na ibig sabihin, ito ang hinahanap ng Diyos sa ating mga tao na sumusunod sa Kanya na mayroong takot, mayroong pagsunod, at sumasamba sa ating Diyos. Salamat sa ating Panginoon. At siyempre, yung mga pagpunitong kagubilid sa Biblia, para kay Rose, ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa aklat po ng Efeso 5:22. Ito ay generalize na para sa lahat, subalit specific para kay Rose. Na sabi dito, mga babae, pasakop sa sarili ninyong asawa. Ulit ito po, mga babae, ha? Sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa. It means, huwag sa iba, kundi sa asawa lang. Ito yung sinulat sa Bible na dapat natin pagkakatanin. Ano man ang ating relihiyon na pinahalitan. Wala tayong ibang sinusunod na aklat kundi ang Biblia. At ito nagsasabi na pasakop sa sarili natin asawa. Bakit daw? Dahil ang sabi dito, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Kanina, sinabi sarili lang. Pero yung pangalawa ay lubusan. Kasi baka sabihin natin, Pastor, nagpapasakop naman ako sa aking asawa, kalahati lang. Pero ang sabi ng Biblia, Rose, lubusan. Hindi pala alam kung takot sa iyo si Julian kasi mas malaki ka sa kanya. Pero pakatandaan mo, ang sabi ng Biblia, magpasakop sa asawa. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siya ulo ng
iglesia o kaya ng lahat ng mga mananampalataya na kanyang katawan. At para naman kay Junel, sabi ni Pastor, pasakot sa akin ang asawa. Ako ang boss. Timplahan mo ako ng kape. Boss na. Maligo ako, ihanda mo yung aking brief at towel. Pagkatapos ko paligo, ihanda mo ako na makakain. Okay lang sana kung siya lang, paano kung dumami na sila, di ba? Kawawa naman, girls, di ba? So tingnan natin kung ano yung sinabi na ni Apostol Pablo sa mga lalaki. Sa Efeso 5:25, mga lalaki, kitang-kita ko yung mga lalaki, ha? Mahalin ninyo ang inyong asawa. Huwag yung asawa ng iba, kundi ang inyong asawa. Ulit ito po. Mahalin ninyo ang inyong asawa. Junel, ha? Ang iyong asawa ang mahalin mo. Huwag ang asawa ng kapitbahay. Bakit po? Kasi inihalong tulad dito, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia o sa kanyang katawan. Ano yung pagmamahal na nais ng Panginoon na gagawin natin? Ang sabi dito, inihandog niya ang kanyang buhay para sa kanyang katawan. Na ibig sabihin, mga lalaki, kayo pagkamaya nga kabulay-bulay ako. Minsan, hanin sa trabaho, kabulay-bulay, no? Naging boss tuloy, no? Hindi nyo ba alam, kung mahamay ng mga yaki ng kabulay-bulay, kami ng mga yaki. Pero ang totoo, ayon sa akin, na-obserbahan, nung time na nanganak si Mrs., ako yung gumagawa ng gawain pambahay. Naku, mas mahirap pala ang gawain ng babae. Napakahirap ang gawain ng babae. Lalo pag ang babae ay mayroon ng anak. Naalala ko tuloy yung aking asawa dati ang amon busa unga ay nag-asawa ako 30 anyos. Ang amon busa unga ay nagsunod-sunod halos isa katuig lang. Nagdali-dali busa pa eh. Kasi pambusan. Ay, ang amon asawa ang nakita ko nahirapan kay nagalaba, nagaduyan, nagakanta. Ang higot ng duyan ay pupunta sa kami pag-aralan yung mabuhay kami ni Kupat Yaya. Ang higot ng duyan niya sa siki, nagapupo sa labahan, nagapusot. Duyog na. Pagkatapos pinalaban, makalayo. Ang dami na pakakita. So, ito'y isa sa mga paalala sa atin, mga lalaki, na ipadama natin yung ating pagmamahal sa ating asawa. Lalo na pag si Mrs. ay buktot na. Dapat paramdam natin. Alam niyo ba, ang buhay ay pansamantala. Ang Biblia ay naghambay. Salungat sa ginahambay natin, nga kung kita ay mamamatay, ay magkakita ang kita sa langit ng ating asawa. Ang hambay ng Biblia, hindi na ay kita ay payo ng mga anghel. Sa kalibutan, inilangit ang tsansa natin hindi tayo makapag-asawa kaysa langit. Waya na kita ng tsansa nga asawa ni Juan kaya ang Biblia naghahambay. Kita ay pareho na ng mga anghel. Ganit, kay Junel, ayaw pagpalapas na nga hindi mo ipahayag sa kay Rose ang iyong pagmamahal.
may rose na nga siya, kulang na lang siya ng chocolate. Chocolate na lang, diba? Para may naman yung pagmamahal. So ito yung advice ng Biblia at hindi akin. Kung paano pinakakain natin ang ating katawan, literal, personal, dapat ipadama din natin sa ating asawa. Bakit daw? Dahil ang pag-asawa, ito ay covenant. Sinabi natin sa hirap sa ginawa, sa sakit, sa karamdaman, maging sa kamatayan. Ibig sabihin, hindi lang yung papel, yung pinirmahan ang papel ay na-erase, ang papel ay napupunit, pero ang iyong relasyon sa iyong asawa sa tubangan ng Diyos, kailanman ay hindi napupunit. So, ito yung sinabi ng ating Panginoon. Hindi na sila dalawa kundi iisa. Nang si Junel at si Rose ay nagpakasay, sila ay naging isa sa tubangan ng Diyos. Gali ito imay na yung pakatandaan natin. Ang habay sa Biblia, ang pinag-isa ng Diyos o ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Nang ibig sabihin, kung ikaw ay magdesisyon mag-asawa, anuman ang maging sitwasyon, waya ka ng karapatan ng buyagan ng iyong asawa, either sa annulment o kung anuman ang ginabay na ginayon ng